Hello, hello! Pagkatapos pala namin kumain kanina, ay eto na naman, pumunta na naman ako dito sa tindahan. Ayan, pinagtatanggal ko na rin pala yung mga karton na nakaharang dyan. At i-display ko lang pala yung mga grocery na pinang-grocery namin nung asawa ko nung isang gabi. Since gabi na nga kami dumating, kaya wala na ding oras. At sabi ko nga kay Iman, ako na lang yung magdi-display at saka titingnan ko pa yung mga price isa-isa. Konti lang naman ang laman nito. Kasi nga, kung anong hinahanap, yun lang talaga yung binibili namin. Noon kasi, bago namin to binuksan, is dapat okay lang talaga to. Nung binuksan na nga, tapos nakita ko na walang tindahan dito na malapit. So, sabi ko is, why not itry ko na magtindahan? Naalala ko pa, yung pinamuhunan ko nito is 2,000 lang. Alam nyo naman, sa panahon ngayon, yung 2,000, saan aabutin? Siguro kahit sa pang-grocery namin sa loob ng bahay, hindi pa kasya. Kaya depende talaga sa pag-manage mo. Kasi kami, inunti-unti lang namin binili yung mga kailangan. Yun nga, tulad ng sinabi ko, kung ano lang yung hinahanap, yun lang binibili namin. Sinadya ko talaga na 2,000 lang yung pinamuhunan. Kasi nga, parang gusto ko din i-challenge yung sarili ko kung paano ko palaguin. At yun nga, alhamdulillah, kasi na-manage ko siya. Ngayon, at least, kahit papano, nagkaroon na din ng soft drinks. Hindi rin kasi namin ginagalaw kung anong kinikita. Yun lang yung pinapaikot namin. At saka wala akong, yun lang ang ano. Minsan, hindi pala minsan, madalas talaga na may pumupunta dito sa amin na nag-o-offer ng pautang daw. Tapos, 100 peso daw per day. Sabi ko, hindi po. Pampuhunan nga daw since nakita nila walang laman yung tindahan namin. Pinaninindigan ko talaga na hindi talaga ako uutang. Kasi nga, syempre kung iisipin mo, no, kakapiranggot lang yung kikitain mo pag ganitong tindahan. Tapos, yung pautang nila is may tubo pa. May pampuhunan naman kami kung iisip. Pwede na! Kaya lang, hindi ko din inaano. Kaya yun nga sinabi ko, is gusto ko din i-challenge yung 2,000 na yun. At least ma-appreciate mo din. Sa sobrang tipid ko nga, minsan, si Iman, pag namamalengke, yun nga, pag kaya niya naman, is naglalakad lang siya. Or minsan, pag talaga, yung asawa ko, pag galing trabaho, pinapag-grocery ko na siya pag pauwi na. Syempre, sayang pa din yung pamasahe. Siguro nakakasakay lang talaga ako ng tricycle pag hindi namin kaya at medyo marami-rami yung binibili. Kung mga pakonte-konte lang, naghihintay talaga ako. Either galing school si Iman, yun nga, pinapadaan ko na lang. Kino-compare ko nga kasi nga naalala ko pa dati nung college ako, siguro 2005, 2006, is pinuhunan ako ng tatay ko ng 15,000. Siguro kasi since hindi mo pera at bata pa ako noon, hindi ko alam i-manage hanggang sa nalugi na nga. Anyway, kinukuskus ko na din pala ditong part na to kasi nga since tabing daan, sobra talagang maalikabok. Nung una nga nahihirapan pa ako, nung nakabukas nga yung gate, sabi ko nga sa asawa ko is isasara na lang talaga namin yung tindahan kasi hindi ko na nga mahaharap. Pag nasa school si Iman at nasa trabaho na din yung asawa ko, mag-isa lang ako kasi nga paghapon na, pinapatulog ko na yung mga bata. Tapos, dumating pa talaga sa punto na nanakawan kami na ng 2 beses na cellphone kay Iman at saka sa akin. Yung sunod-sunod talaga, yung 2 beses na 2 buwan lang yata yung pagitan. Yung una talaga nangyari sa akin, na-trauma talaga ako. Kaya 1 week yata, hindi din ako namili ng mga kulang sa tindahan. Yun nga, no, pero nung naimasmasan naman na, sabi ko nga, since nakabukas, sayang din at saka yung bahay na may tindahan, bihira lang talaga or apartment. So, ginawa namin is sinara na lang talaga yung gate sa may harapan ng tindahan. At bumili na rin ako ng bell. At least magbe-bell na lang sila. Minsan kasi pag nasa loob talaga ng bahay, hindi namin naririnig. Kaya umaalis na lang talaga yung namimili. Tapos, after pala 2 months, may dumating na stock sa akin na okay. Sabi ko nga, bubuksan na lang din ulit yung gate kasi sayang naman yung
kikitain. Kasi mabenta naman din talaga yung ukay dito sa amin. Yun nga, pagkabukas, sakto naman, mga ilang weeks lang yata or days, not sure ako doon. Is bigla na lang may umiyak pala si Iman, sumisigaw kasi nga daw hinablot yung cellphone niya na may nagpa-Gcash lang sa kanya. Kaya mas grabe talaga yung trauma ni Iman doon kasi nga, yun nga, nagpa-Gcash tapos hinablot sa kanya na naka-mask daw at saka naka-cap, parang ganon. Ilang days, weeks din, hindi siya natutulog sa kwarto niya at bigla na lang umiiyak. Minsan kahit madaling gabi, I mean, hating gabi, kumakatok talaga sa kwarto, doon talaga siya sumisiksik sa amin. Kaya pinagalitan din ako ng asawa ko, bakit ko daw kasi binuksan-buksan pa yung gate, nakasara na. Kaya ngayon, tuluyan na din talaga na sinara na namin yung gate. Kaya medyo gumaan na din yung trabaho ko ngayon kasi hindi na nga ako nagbabantay dito sa tindahan. Yun nga, pag may bibili, doon na lang sila nagbebel at doon na lang din kami lumalabas. So, totoo talaga yun, no? Everything happens, there are reasons. Yun nga, habang nag-a-arrange ako, syempre, naglalaba din ako. Syempre, nanay ka, multitasking.